Hiwagang matipapakalo! Kasi may mga nauuso ngayon na na karakter at pinagkakaguluhan at maraming bumibili nito. Isa na doon yung asawa ko at pinagalitan ko nga Papa Jepoy, ba't ka bumibili niyan pagka mahal-mahal? Ako nga never kong ayun na bumili ng mga ganyan-ganyan. Never ka bumili? Oo. Bakit ganyan yung casing mo? Ang alin? Bakit anong casing? Hindi ka bumibili, hindi ka fan. Hindi ako fan yan, pambira naman no. Nagiging baduy tayo niyan pambira tayo. Tayo, number 1 DJ tayo, sisirain natin yung natin. Punta kayo sa Facebook ng Barangay Alas, naka-live kami ngayon. Makikita nyo, hindi daw siya fan. Hindi ako fan. Tapos sisirain ko yung image ko nang dahil lang dyan sa mga pinagkakaguluhan nila. Yung nauuso ngayon. Ang bira naman. Punta kayo sa Facebook, makikita nyo. Nasa cellphone niya. Ang aling cellphone? Ayan na! Tingnan mo yung casing mo. Hype ka. Casing ko? Tingnan mo yung casing mo. Tingnan mo. Labubo yan. Ba't ganun? Hindi halata, sabi ni Joseph. Color brown pa, yung hindi fan. Saan ba nagsimula yan? Sige, kwento mo nga. Okay. Ang alamat ng labubo na pinagkakaguluhan ngayon. Pagka mahal-mahal pa, no? Mahal? Oo. May 27,000. Meron nga yung artista alam ko si Ann Curtis yata meron. Si Vice Ganda meron din. Oo. Parang worth 70,000. Yung sa wife ko nang bumili din siya. Ako naman walang ka-fan-fan na... Sabi ni Daryl, ang ganda ng case talande. Never kang bumili. Never. Hype ka, tinan mo yung case mo. Hindi daw fan. Sabi nyo. So, saan galing yan? Okay, ang labubo ay isang karakter mula sa seryeng The Monster. The Monster? The Monster na nilikha ni Casing Long noong 2015. Ang karakter na ito, kasama ang iba pang mga karakter tulad ni Zimomo, Taikoko, Spooky at Pato, ay inspirasyon mula sa mga alamat ng Nordic. At si Labubo ay may natatanging itsura na may matulis na tenga, may ngipin na parang lagari at isang mapaglarong ekspresyon. Bagaman mukha siyang masungit, siya ay may mas mabuting puso, ngunit madalas ay nakakagawa ng kapahamakan kahit may mabuting intensyon. At kung titingnan mo, yung itsura niya mukhang masungit, matapang, ngunit kabaliktaran pala. Siya ay matulungin, pero sa kanyang pagtulong ay maraming napapahamak. Pero hindi ka fan yan? Never! Hindi ka bumili niyan? Hindi. At etong ang story pala nito, etong si Labubo parang pala. Parang kontrabida ang tingin ko dyan kasi yung itsura niya. Oo. Pero nga, ayon sa alamat, etong si Labubo pala ay mabait at madalas ay tumutulong. Kaso sa pagtulong niya, ang daming napapahamak. Okay. Yung intention niya, tumulong. So, yan ang karakter mabait niya. talaga siya. Tumutulong siya. Kaso nga lang, para siyang hari ng sablay. Hari ng sablay. Palpak. At si Labubo ay isang maliit na diwata na laging nagnanais tumulong. At sa kabila ng kanyang mga mabuting intensyon, madalas niyang di sinasadyang napapasama pa ang kanyang mga ginagawa, Papa Jepoy. Dahilan para tawagin siyang makulit at may dalang kapahamakan. At isang araw, etong si Labubo naglakbay sa kagubatan upang humanap ng bulaklak na magbibigay ng walang hanggang kasiyahan sa buong kaharian. Subalit, sa kanyang paglalakbay, Papa Jepoy, aksidente niyang naistorbo ang isang mahiwagang bato na sumumpa sa kanya na magdadala ng mga kakaibang pangyayari sa mga lugar na kanyang pupuntahan. Okay. Para siyang naging busit.
sumpa. Oh. Sa kabila ng sumpa, pinilit ni Labubo na magpatuloy sa pagtulong at sa bawat nilalang na kanyang tinutulungan, may kakaibang kaguluhan na nangyayari. Ngunit sa bandang huli, natutunan ng mga tao ang tunay na kahalagahan ng pagkakaibigan at pagtutulungan. Hindi naglaon ang kwento ni Labubo ay kumalat sa buong kaharian at siya'y naging simbolo ng kabaitan na kahit may kakaunting pagkakamali, ang puso'y laging dalisay. Busilak. So ayun, Papa Jepoy, tuloy lang natin tong trivia about Labubo. Naging tanyaga tong si Labubo. 2015. At ito ay inilunsad ng Chinese toy company na Pop Mart noong 2019. Bago lang pala. Oo. Ang mga collectible na Labubo figurine ay binebenta sa mga blind boxes. Ay hindi mo alam kung anong eksaktong figurine ang makukuha mo hanggat hindi mo binubuksan. Babayaran mo na. Hindi Babayaran. mo alam. Surprise. Para siyang surprise egg. Parang ganon. Nangyari na yan noon, Trolls. Yung Trolls. sa panahon natin, Trolls. Trolls. Okay. So ayun. May mystery. May mystery. Ang binabayaran mo dito, yung element of surprise. Parang sa radyo lang. Parang sa alamat lang. Tama. At dahil sa limitadong edisyon ang suporta ng mga kilalang personalidad tulad ni Liza ng Blackpink, ang mga figurine ay naging sobrang sikat na nagdulot ng mataas na demand sa mga kolektor. At ang mga presyong nito ay maabot sa 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Isipin mo, Papa Jepoy, yung mga yung mga ganitong stuffed toy or yung mga maliliit lang. Kung tutuusin, mabibili mo lang 300. Oo, totoo. 200. Totoo. 'Di ba? Tapos binibenta nila ng yung sa asawa ko 3,000. Kita mo? Pagkaliit-liit. Liit-liit. Oo, 3,000. Nasaan na ngayon? Nandun sa bag niya. Nakasabit. Diba? Nakasabit. Oo. At mas lalo pang mahal, Papa Jepoy, kung rare at espesyal na edisyon. Paano mo nalalaman na rare? Bungi. Walang dito. At dahil dito, ang Labubo ay isang mainit na koleksyon at madalas nagiging sanhi ng kaguluhan sa mga event kung saan ito inilalabas. Ano ibig sabihin ng Labubo? Ito na nga . Ano ibig sabihin nun? Tinatawag na Labubo ang karakter mula sa seryeng The Monster na nilikha ni Casing Long. 2015. Ano yung serye? Cartoons? Parang cartoons yata to. Ngunit, Papa Jepoy, itong pagpangalan sa kanya, ngunit walang tiyak na paliwanag sa pangalan ng karakter marahil ito'y isang malikhaing pangalan na idinisenyo upang maging kakaiba at mapansin na umaangkop sa kanyang mahiwagang elvish na anyo at personalidad. Ano yung elvish? Parang duwende? Parang devilish something, parang medyo may pagkademonyo yung itsura niya. Devil na elf, elvish. Elf, maliit, di ba? Yes. Tapos devil, elvish tawag. Sabi yung rare daw, sabi mo bungi. Ang tawag daw doon, labungi. Labungi. Tapos, merong bago ngayon ilalabas. I-drawing muna nga yung yung itong Labubo. I-drawing mo na yung kauna-unahang... Sino nag-invento? Si, tawag nito? Sino nag-invento niya? Si Casing lang. Kaso kasi, ang pagkakaalam ko dito, merong may mas naunang naka-discover niyan. Yan na talaga itsura niyan? Yung Labubo? Hindi. Iba? Oo. Hindi yung... Na-develop na lang siya. Pakita mo nga yan. Yan o, yan. Ito yung... Ngayon, yung sikat ngayon. Ito na siya. Pero, sa unang version nito, Papa Jepoy. Iba itsura niya? Iba. At iba din talaga yung... i-drawing mo na. I-drawing ko na. Iba yung itsura niya. Oo. Sino yan? Sino yung nauna pa doon kay... Ano pangalan nun? Casing lang. Sino? Siya yung... pag sini-search mo, siya yung nakadiscover. Pero meron palang mas nakadiscover niyan. Mas nauna talaga. Ano pangalan? Hindi nailagay sa Google or kung isi-search niya. Hindi siya naitala. Pero siya yung haka-haka. Siya talaga ang may utak nito. Ano pangalan? Ha? Ano pangalan? Si search ko. May... Hindi lalabas yun?
Hindi. Pero sikat din naman siya. Pero sa larangan ng labubo, hindi siya na ilagay. So yan yung pinaka-rare talaga. Rare sa rare. Rare. Siya yung nag-discover. Ang tawag dyan, rarer. Rarest. 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 Oo. Rarester. Rarester. So siya yung unang nakadiscover ng labubo. Ngayon, yung dinodrawing niya, 2015 yan. Yan, no? Yan, 2019 yan. Oo. Ito, mas nauna pa. Ito talaga yung pinakaunang labubo version. Wala. Tapos yung nandito rin, idodrawing ko rin kung sino yung nakadiscover nito. Bali, 2 drawing gagawin ko. Ito na yung pinakaunang labubo version, Papa Jeff. Okay, ano muna, para sa mga kakatunin lang, itong si Labubo ay karakter na matulungin. Kaso nga lang, sa kanyang pagtulong, ang intention niya maganda. Imbis na makatulong Lagi siyang tumutulong talaga sa mga kaso nga lang, napapasama. Napatingin nga ng drawing mo na ang kauna-unahang Labubo. Tingin nga. Ito na. Hani pa! May poset, di ba? Lababo yan Lababo yan! Hindi yan labubo! Ngayon, sino ang unang nag-imbento ng... Labubo. Labubo. Sino? Ito siya. Anong pangalan? Anong pangalan? Tubero. Ang gumawa ng lababo. Sino yan? Si Super Mario. Ang tawag sa kanya, alam mo ko ano? Ano? Labungot. Labungot. Labungot, may bangas. Si Mario pala. Si Mario, ang unang nakadiscover ng labubo. Paano hindi niya maayos yung lababo? Tingnan mo yung drawing mo, duling. Lahat ng klaseng tubo, malaki man, maliit, matigas, o malambot, kaya niyang ayusin. Si Mario, ang kauna-unahang labubo. Labungot. Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.